Maayong hapon sa tanan mga kaigsuunan. Welcome na usab nining ato ang programa Dialogo sa Pagtuo. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi, o ingon manusab sa ato ang Chief Executive Officer Reverend Father Darrell Rosales, o sa tanan nga mga kaparian o mga kaobispuhan. Sa ngalan usab sa hipi sa Technical Department, pinanguluhan ni Engineer Juni Babayran, o dinhi sa Master's Control si Engineer Bro Jube Robante. O kauban nato karon sila si Brad Abel Tumagad, Brad Amado Halandumon, Brad Arnold Riswinto, o sa tanan nga mga kaubanan, maayong hapon kaninyong tanan. Akong pagtahod usab og pagyukbo sa atong mga advisor sa hotong sa Catholic Faith Defender, pinanguluhan ni Brad Windel Talibong, Brad Arnold Ramuso, o Brad Tata Rosal, ug ingon manusab ni Dr. Dino Ditsing. Maayong hapon sa makasapa og atong ihatag sa atong mga kaubanan nga niya karon. Atong unahon si Brad Amado Halandumon aron sa pagtimbaya. Bro, maayong hapon og welcome bro. Maayong hapon Bradan. Ingon sa akong pamilya diha sa Karangan, ni Cesar Gupit sa iyang pamilya o kang Palahan, Mr. and Mrs. Maayong hapon kaninyong tanan diha og diha sa Gango sa akong ugangan nga naminaw gyud karong hapuna. Si Evangeline Dumatol, Edgardo Dumatol, diha usab sa Villa Consuelo ni Ma'am Clarita Pel o Richie Pel. Balik kanimo Bradan. Okay, dang salamat Brad Amado sa pagtimbaya, o kauban din nato karon si Brad Abel Tumagad, ang CFD nga gikan sa Jimenez. Bro, maayong hapon bro og welcome. Maayong hapon po bro Dan o sa tong igsoon bro Halandumon kang bro Arnold Riswinto. Well, mo igsoon, maayong pagtanaw o pagpaminaw nining atong programang Dialogo sa Pagtuo. Pansa dili pa akong pagyukbo patahod sa atong Halandon nga Arsobispo Monsignor Martin Umuay ug sanan nga mga kaparian sa tibok natong diocese. Welcome mga pinangga, napunta nga mo gahin kayo dahil kamo panahon alang sa pagpaminaw, pagtanaw ning atong broadcast karon. Pinakining atong programa karon dili lang ni makita sa telebisyon o madungog usab sa radio, laki usab sa atong FB live, no? So ako di ay pagtimbaya sa akong pamilya, Tumagad family, sa akong asawa, sa akong mga anak. Ngayon usab sa akong ugangan, nagpaminaw kayo si Ermelito Gonzales, siyang asawa nga si Mama Carmencita, nila ni Otto ka mga Putian family. Mayong pagpaminaw sa mga kauban. Labi na usab sa among Padre Cura sa St. John the Baptist Parish, kang Reverendo Father Vic Serino, o sa iyang Vicar Priest nga mga si Reverend Father Elmo Milo, o sa tanan ng mga kauban na lang sa naganiyang religious organization sa atong simbahan. Labi na usab sa Knights of Columbus, sa mga ministers, catechists, may usab sa CWL, Bible Apostolate, ug lawas nga tanan sa atong mga kauban sa hotong sa Catholic Faith Defenders. Welcome ug maayong hapon kanatong tanan. Balik kanimo bro Dan. Okay, daghang salamat Brad Abel. Atong isunod si Brad Arnold Riswinto sa pagtimbaya. Bro, maayong hapon bro og welcome. Maayong hapon po mga brad no diri sa atong pagtuo. Maayong hapon usab sa tanang suking tigpaminaw ug tigsunod ni atong programa ang Dialogo sa Pagtuo. Og sa akong mga kaparintihan diya sa Karangan Purok 5, sa akong mga anak nga nagsunod ug magtanaw usab kada Domingo nining ato ang programa. Maayong hapon kanatong tanan. Daghang salamat Brad Arnold Riswinto. Maayong hapon dai sa makausapa sa tanan nga mga suking nga tigpaminaw nining ato ang station DXDD. Ilabi na gayud sa atong mga kasikbit nga mga lalawigan sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, o ingon mga sab sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod nato karon sa Facebook. Kay live kita karon sa Facebook. Ilabi na gayud ni Brad Artson Magdupo. Mayong hapon kanimo bro. O si Brad Jimar Bautista. O ingon mga sab ni Sister Florencia Valdez diha sa Malaubang. Mayong hapon kaninyong tanan.
o ingon mansab sa mga naglantaw nato karon sa telebisyon kay live man sa kita sa Phil Products Channel 18 o sa Misamis Cable Channel 19 mayong hapon sa makasapa o sa ato usab nga mga kaubanan sa nakalinlain nga mga chapter sa Catholic Faith Defenders Luzon, Visayas, Mindanao. Atong topic day karong kahaponon mga kaigsuonan ang mahitungod sa Immaculada Concepcion kay karong umaabot nga Huwebes, Septembre 8 mao man ang kasaulugan sa pagkatao o birthday ni Mama Mary mo na nga ang ato ang pagahisgutan karon ang mahitungod sa Immaculada Concepcion. Apan sa dili pa nato na hisgutan ang ato ang topic, ato sa nga paminawon ang ato ang ebanghelyo karon adlaw o atong gihangyo si Brad Amando sa pagbasa, bro. Okay, Badan. Ang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ka, Ginoo. Diay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus, og milingi siya og mingon kanila. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, ang iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. O kinsa katong dili mopas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinunan. Kun usa ka ninyo naglaraw pagtukod og turi, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto aron masuta kung may igo ba siyang salati nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang turi, tapos niya ikapamulong o ipahimutan ang pundasyon o ang tanan nga makita o makakita sa gisangputan biay-baayon unya kaniya og moingon sila. Kining tawhana nagpatugag tukod og turi apan dili di ay makapahuman niini. Kung ang usa ka turi o ang usa ka hari nga may napulo kalibo ka sundalo magigubat batok sa laing hari nga may kawhaan kalibo ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugo siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron pagpakigsabot-sabot alang sa kahustay. Sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghan kayong salamat, Brad Amado, sa pagbasa sa ebanghelyo nato karong adlaw. O karon mga kaigsuonan, ato nang hisgutan ang ato ang topic ang mahitungod sa Immaculada Concepcion. Ay matud para ba sa ato ang mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, sila moingon nga sayop ang ditudlo sa simbahang Katoliko. Kaya nga naman ditudlo sa simbahang Katoliko nga si Birhen Maria o Santa Maria walay sala. Kaya aduna kunoy mabasa diha sa balaang kasulatan nga ang tanang tawo nakasala. O busa kay si Birhen Maria tawo man dimudo nga nakasala. Muna ato ni hisgutan karon o ato ihatag ni Brad Abel sa paghisgot. Bro Abel. Salamat kayo, Bro Dan. So mga pinangga kong mga igsunan, ginapunta nga itunol unta kaninyo ani kanamo ang inyong igdudungog aron sa pagpaminaw mahitungod sa mga usas pagtumunan sa Santa Iglesia Katolika nga diin giatake usab sa itong mga pinangga ng mga kaigsunan. With all respect nila, ang mata mo
sa way nilang ato is to answer their objections regarding about the Catholicism, the Catholic faith. Mana na mga igsuon nga ang simbahan mga pinangga nag-asig gayud nato sa pagpahigayon og katisismo pagpanudlo ang katuyuan aron makakat-on ang matag Katoliko regarding sa basic tenets of Catholicism, and also aron paghatag og gitawag nato og kining ang makahimo o pagdipinsa ang matag Katoliko may tungod sa mga pagsaway o mga pagpangutana regarding sa mga pagtulunan niini. Kay sumala pa sa ikaduhang akta o mga dekreto sa ikaduhang konsilyo plenaryo mga pinangga sa atong simbahan, paragraph number 225, ganaganayon din we are also challenged to provide catechesis which will enable Catholics to make defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you. So gikutlo na sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto 16, pinasikat sa balaang kasulatan nga naganayon sa unang Pedro 3 bersikulo 15 ngadto 16 mga pinangga nga naganayon, pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom apan buhata kini sa kalumo ug pagtahon. So ang ato mga igsoon is to answer their objections. Doon ay mga clarifications mga pinangga regarding about the Catholic faith, man nakakitang mga magtutoong Katoliko muhata gayud og pagpasabot niini. Kay ginaingon bas panultihon bro Dan nga ang bakat kun balik-balikon sa pagpamatuod daw kini tinuod niadtong mga tawo wa gayud masayod. So aron ang bakat mga igsoon atong makurihian, di kinahanglan nga ato ning tubagon kinasikad sa kamatuoran. Now, regarding mga igsuon sa giingon pa nga anong tudlo maning Katoliko, mahitungod sa pagka walay sala ni Birhen Maria. Nga klaro og tataw man diha sa balaang kasulatan. Ilang gamiton bro Dan no sa giingon ba nimo bro Dan ang gisgutan sa balaang kasulatan dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 mga pinangga, mao kini ang atong mabasa mga pinangga kong mga kaigsuonan. Matod ba dinhi mga igsuon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. So patin-aw bro Dan, bro Amado no, nga naghisgot mga pinangga og terminong tanan. Sa English pa all. Matod pa nila umingon kay kag tanan all, wala joy na exempt niya na kay tanan good, no? So hinumduman na to mga igsuon nga kining ni ang New Testament, it was originally written in Greek. And so therefore, katong subayon mga igsuon, kining gitawag itong terminong tanan or all. Kanang basahon mga igsuon diha sa gitawag na to the expanded dictionary of the Greek, Aramaic, and Hebrew by Scripture. Matod pa ni gitawag na to og matod ba ni Strong's, no matod ba sa iyang libro. Nga kining all sa English pa or tanan, gikan kini sa Greek word nga pas. Kining word nga pas mga igsuon, ang bot pasabot ani niya sa Griego, napasabot ni all, tanan, ini, bisan kinsa, every, matakusa, the whole, ang tibuok. So atong sabton, pwede sa natawgon na to og most or mostly, pwede sa majority, no? Dili ta mingon nga umingag tanan, wala na jud na accept absolute jud tanan. No, dili na mo understanding mga binangga sa terminong tanan pinasikat sa Griego nga kasulatan. Usas prueba mga igsoon. Kining ginaingon sa Marcos kapitulo 1, bersikulo 5. Atong basahon mga binangga akong gamiton ang gitawag na to ang Biblia, usa ka protestante nga Biblia. Nga naganayon dinhi Mateo kapitulo 1, bersikulo 5. Mao kini nga atong mabasa mga pinangga kung mga Marcos kapitulo 1 bersikulo 5 mga igsuon, atong subayon kining giingon nga tanan mga pinangga. Matud pa dinhi Marcos 1 bersikulo 5 nga naganayon, og nangadto kaniya ang tanan nga taga Judea og ang mga taga Jerusalem og iyang gibautismuhan silang tanan sa suba sa Jordan sa nagsugid sa ilang mga sala. So, nakabatikod po mga igsoon. Nagigamit ang terminong tanan. Nya kining tanan mga igsoon, kung subayon mo ang Greek ani, it is written as pas. Gisulat kini nga gitawag og terminong pas, meaning all.
Pero balikon ko mga igsoon, aron mas matinaw o mas mapaklaro mga binangga ang paggamit sa termino. Balikon ko. Marcos 1, versikulo 5, nga naganayon, og nangadto kaniya ang tanan nga taga-Hudiya. Kabantay mo na, tanang taga-Hudiya. Og ang mga taga-Jerusalem, og iyang gibautismuhan silang tanan sa suba sa Jordan, sa nagsugid sa ilang mga sala. So, tanang nangabot mga igsoon nga gikan sa Hudiya, tanang taga-Hudiya ang gisgutan. Og ang mga taga-Jerusalem gibautismuhan. Pangutana karon. Ang mga Sadusiyo, mga Parisiyo kay taga-Hudiya man to mga igsoon, na-appeal ba sila sa pagbautismo? Kay mingon tagtanan. Tama. Ha? Yun, kay tanan man. Oo. Kung aming atong for the sake of argument mga igsoon, atong subayon mga binangga, kung ato na lang po nini pasinungtan ilang mga tarungan nga miyong kagtanan, sumaingon nga na-appeal usab ang mga Sadusiyo o mga Parisiyo nga gibunyagan. Pero klaro mga igsoon, kung subayon ito mga igsoon sa laing libro ni San Mateo, maorag yung puntong panahon nga nagbunyag si Juan magbubunyag. Lamang wala gisgutan sa Ebanghelyo ni San Marcos, pero gisgutan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Matod sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 5, ngadto 7 mga igsoon. 3, versikulo 5, ngadto 7, mga binangga kong mga kaigsuonan. O gunya nangadto kaniya ang taga-Jerusalem o ang tibuok Hudiya. Nari pong terminong tibuok ning tanan, past ni sa Greek. O ang tibuok nga gitsakpan nga nagalipot sa Jordan. City, apan sa hingkit aniya nga daghan sa mga Pariseo o sa mga Sadusiyo minugok sa iyang pagbautismo, mingon kanila mga kaliwat sa mga bidin, kinsang nagpasidaan kaninyo og pagkalagyo sa kaligutgot nga malabot. So klaro din mga igsoon nga mga Pariseo, mga Sadusiyo wala maapil sa bautismo ni Juan magbubunyag. So tin-aw mga pinangga nga ang terminong tanan wala gayud magpasabot nga ang tanan absoluto. Wala ma-exempt. So klaro din mga igsoon kini purong tanan isa ka tuwa gani may tanan majority ang kinabag-an. Whosoever, ubang translation na ni sa Greek mga igsoon is whosoever, sibisan kinsa, or every, matag usa, or tibuok, or majority of them. Ano na ang Grigong pass? Kung kasabot, tanan, dili absoluto nga, wala joy na exempt. Kaya diri, klaro kayo, sa akong ibasa, Bro Dan, Bro Mado, nga diin, bisan pagsakop sa Hudiya, ang mga Pariseo ug Sadusiyo, apan wala sila mahay-apil sa bunyag nga gipahigayon ni Juan magbubunyag. Ngayon, Bro Dan? So, klaro, tinaw kayo mga kaigsunan. Daghan salamat Brad Abil sa nindot o tinaw nga pagpasabot mahitungod sa ato ang gihisgutan karon nga topic o basin og dunay ikadugang ang atong mga kaigsunan. Padayon lang sa ta, padayon lang sa data. Okay, lain pang ilahang argumento Brad Abel, moingon sila Brad Abel o mabasa ba diha sa balaang kasulatan o Biblia ang pulong Immaculada Concepcion. Kay mo gani ilahang kasagaran pangutana Brad Abel, argumento sab nila nga dili gani mabasa sa Biblia, dili angay tuuhan. Muna nga mabasa ba diha sa balaang kasulatan Brad Abel ang pulong Immaculada Concepcion. Brad Abel? Okay, salamat kay Bro Dan. So, ato nang napaklaro Bro Dan ang una nilang argumento. Regarding sa pag-ingon nga walay na exempt. So, tanan yun nakasala. So, pag-ingon nga tanan, so atong ipaklaro ganiha, di yun ingon nga tanan, absoluto na yun. Manadiha nahulog si Birhen Maria mga igsuon nga na-exempt. Kaya di man tanan mingon tagtanan. Yung kag giskutan sa Biblia, ako nang gigamit. So, dinhita sa gitawag o Immaculada Concepcion. Matod pa nila nga dili ang tuuhan kung dili mabasa. So munang dunay mga pangutana nga nag-ingon, mabasa ba ang pulong Immaculada Concepcion diha sa Biblia? Hinumduman na ito mga igsuon nga diha sa balang kasulatan o diha sa pagbanudlo sa Santa Iglesia Katolika mahitungod sa pagtulon-an niini. Dili ta susama sa mga protestante nga kana bitong mura og kanang klase ng teolohiya nga verse on verse only. Kung mabasa sa Biblia, mabasa sa verse, tuuhan na yun. Pero ang pagtulungan ng Simbahang Katoliko mga igsoon, bisag dili mabasa ang gitawag og termino sa Biblia,
apan ang esensya, ang kahulugan ini mabasa sa Biblia ato din ang niwaton. Kaya ug kana man gani mga igsuon na maglisod ta. Kaya daghang mga teachings mga igsuon nga ilang mga pagtulunan nga di gayud mabasa sa Biblia. Bisan gani mga ngalan nila bro dan di gani mabasa sa Biblia. Bisan gani adlaw matawhan nila, kalusa sila nataw, di man na mabasa sa Biblia pero ngano gidawat man nila. So, ingon ana mga igsoon, bisan unsa nga kamatuoran mga igsoon, bisan dili mabasa sa Biblia, basta kina ang esensya niini, ang kahulugan ni nasa Biblia, takos nang og gikinahanglan kanang dawaton sa matag magtotoo. So atong hisgutan kini mga igsoon kini gitawag og Immaculate Conception. Though the word Immaculate Conception cannot be read verbatimly according to the Holy Scripture, according to canonical scripture. Wala tayo mabasa litra por litra kanang tibuok jud nga Immaculada Conception. Lamang kining maong pagtulunan ng Immaculada Conception, daan na ning gitun-an ug daan na ning gituhang gidawat sa panahon pa sa sayong Kristyanismo. No? So sila man mas nahibalo ang abrodan. Na kining nagsunod-sunod karon mga nanggawas ng mga reliyon mga igsuon, maglisod na sila dawat ani kay nagsukad ra man sila sa mga teksto por teksto sa Biblia. Niwala man sila tradisyon ng igsoon tungod kang ilang paglugtad mga pinangga. Bible alone. Without the Bible, wala existence lang yung pundot mga igsoon. No? Ang ilang kalungtaran mga pinangga, gipasukad lamang sa Biblia. Daw kung pasabot na kung wala ang pagtunghas Biblia, wala ang paghimos Biblia mga igsoon, wala kun sila. No? Nag-rely lang sila sa teachings o mga passages nga mabasa sa Biblia. Pero ang simbahan Katoliko mga igsoon, wa pang Bible, nagtudlo na mga igsoon, no? So ano tas Immaculada Conception? Unsa man ay pulong Immaculada Conception, no? Kining mao pagtulunan mga igsoon, matud pa ni Dr. Ludwig Ott nga sa iyang libro naguluhan The Fundamentals of Catholic Dogma, page 199 mga pinangga. Mao kini ang atong mabasa mga pinangga ko mga kaigsuonan. Nga nagkanayon, Mary was conceived without stain of original sin. Dipidi dun eh. Sabi ko, dipidi mga igsoon, ang matag Katoliko, obligado gayon nga mutuo ni ini maong dugma. No? Kaya hindi ka mutuo mga igsoon, bisan pagduha pa lang daan, matawag na ka mga igsoon o erehis, mga pinangga ko mga kaigsuonan. O muna niya ang tudlo sa ato nga simbahan. No? Kini bitong bisan pag kinsa nga Katoliko mga igsoon, bininyagang Katoliko, nga diin wala mudawat bisan pagduha-duha lang mga igsoon, no? Bisan pagduha-duha lang sa usa ka dugma simbahan, automatic na siya nga ilhod nga irihis mga pinangga. Matud ba dinhi sa gitawag nato mga igsoon o kining ni ang Fundamentals of the Catholic Dogma na sinulat ni Dr. Ludwig Ott, page 5 ganaganayon. If a baptized person deliberately denies or doubts a dogma properly so called, he is guilty of the sin of heresy and automatically becomes subject to the punishment of excommunication. Kini nga klaseng excommunication gitawag din siya og late sentence communication. Automatic communication. Lahi man tong pending excommunication. So, kung usa ka Katoliko mga igsoon, binuyagang Katoliko nga nagduha-duha o misupak sa pagtulunan nga gitawag og dogma, guilty siya sa sala sa pagka-erehis o automatically mga igsoon subject siya sa excommunication. Nagitawag na to og late sentence excommunication. Now, balik ko na ko. Fundamentals of the Catholic Dogma, paragraph 100, page 199, mao kini ang tudlo no ato sang i-define mga igsoon. Kini ni ang o atong subayon o suhiron mga igsoon, kini pagtulunan mahitungod sa Immaculate Conception. Atong basahan mga igsoon. On the 8th December 1854, Pope Pius IX in the bull In Ephemeris promulgated the following doctrine as revealed by God, and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. The Most Holy Virgin Mary was in the first moment
of her conception by a unique gift of grace and privilege of Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Redeemer of mankind, preserved free from all stain of original sin. So, maklaro mga igsoon nga kining pagtulunan sa Simbahang Katoliko regarding sa Immaculate Conception, gi-deklara niya sa panahon ni Pope Pius IX. Nga dili ko sabton mga igsoon nga ang maong pagtulunan milutaw lamang sa dihang gideklara sa panahon ni Pope Pius IX. Kundili igo lamang gidefine o gideklara, gipasubot, gipaklaro mga igsoon ang kahimtang ni Birhen Maria nga wa pa siya himugso ning kalibutan na panahon pa lang sa conception, pagsangkon kaniya ni Santa Ana, ila na siya as Immaculada Concepcion. Balikon ko niadtong Disyembre 8, 1854. So kining December 8 mga igsoon, mao sa ning panahon na ang pag-conceive ni Birhen Maria. Muna December 4 o December 8 sa gi-conceive mga igsoon, ang ika-9th month ni Ana mao ang September 8. Manang nga ang mga igsuon nga karong maabot September 8, mao ang kasaulugan kinatibuk ang pagsaulog sa Santa Iglesia Katolika mahitungod sa adlang natauhan sa atong mahal nga Birhen, ang inahan ni Ginoong Hesukristo, no? So klaro mga igsuon din sa mga pagtulunan promulgated that the Most Holy Virgin was ang labing balaan nga Birheng Maria sa unang hugna sa iyang pagsamkon, no? Dili kay na Immaculate Conception siya sa diyang gipagawas na, sa diyang gianak na, kundi panahon sa unang hugna, panahon nga din siya gisamkon, pinaagi sa talagsaon nga gasa sa grasya. O man gihatag sa lain go bro, unique gift of grace and privilege o pribilehiyo gikan gayud sa makagagahong nga Dios in view of the merits, tungod sa merito ni Ginoong Hesus, the Redeemer of mankind, ang manuluwas sa katauhan, preserved free, gipalinggawas from all stain of original sin, sa tanang mancha sa original nga sala. Dili si Birhen Maria ang nagbuot na mga igsoon, kundili pinasikad gayod sa labang mga gahom tungod sa pagkamanuluwas siyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ingon ani mo gud mag-igsoon, kani uban mo gud dili dayon makakuha, dili kay makasabot mga igsoon regarding kaning niya kay liman ka nga tanan biyang tao. Pero ato na nanggi kuan ka ganiya, ato na nanggi pasabot kanang pag-ingon og tanan, no? So, kabantay bro Dan, nga ganing mangayo itong anak o pa, timpla mew. Magpatimpla atong anak, pa, timpla mew. So, kung magpatimpla ang atong anak mga igsoon, ato doon ang isip amahan o inahan, ato doon ang siguroon nga ang sudlanan sa milk kung gatas, limpyo o hinon. Ano man, ito kinita gusto nga matakdan sa pagkahugaw sa sudanan ang milk kung gatas nga gisulod o isulod niini. Di ba? Sa samang pag-aagi, mangayog tubig pa. I'm thirsty. Giuhaw ako. Kung giuhaw ang imong anak, tagaan yun naman ng tubig. Pero gisiguro yun mo nga limpyo ang sudanan sa tubig mga igsoon. Mo man na atong gitawag o kultura. Tanang tao, yun na man dyan. Kaya bisan unsa kalimpyo sa tubig basta hugaw ang sudanan, matakdan gayud sa pagkahugaw ang tubig nga gisulod sa sudanan nga hugaw. Di ba? So ingon na bud mga igsoon ang prinsipyo mga binangga nga ang Dios, ang plano sa Dios sa pagluwas sa katauhan mga igsoon, iya jud ang giandam daan, gipahiluna nga kadtong iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus masunod gayud sa kataguan kan nga malimpyo o malinis. Tinuod na Brad Abel, dahil ang hinungdan nga ang tao nakasala tungod sa usa ka babaye nga mao'y gigamit sa bitin o yawa sa pagpintal nga aron ang lalaki makasala. Giplano usab sa Dios nga aron ang tao luwason
Pinagi usab og babae. Akin sa man ning maong babae, mao si Virgin Maria, o kinsa man ang manluluwas, mao si Ginoong Hesus. Usa plano gayod sa Dios nga si Virgin Maria mao gayod ang himuon nga sudlanan sa Dios nga magpakatao nga mao si Ginoong Hesus. Muna giingon Brad Abel og in every role there is an exemption. Sakto ba ko Brad Abel? Yes. Kay busig na si Tiat magkuan ba. So wala gina nga mo sige bro Dan. Sige bro, padayon bro. Mana na nga si Virgin Maria bro Dan mo ang the most perfect purity and holiness. Oh, imagine. Kung dunay paano ko di bro Dan, dunay similarities and contrast in between Eve and Mary, no? Si Eve ko tong natawag mga igsoon, puro man na sila gitawag na to og kining ang gitawag na to og managsama, no? Managsama. So wala pa mapukan si Eve mga igsoon sa sala. Doon na sila puro na silang duha, doon na purity and integrity. Oh. So doon ay contrast, doon ay similarities in between Eve and Mary. Managingon nga tulo simbahan nga si Saint Mary mo ang new Eve, bagong iba. Ang daang iba mga igsoon after the fall, after sa pagkahulog sa sala mga igsoon, siya ang hinungdan sa corruption. Siya ang hinungdan nga nakabaton o kamatayon ang tao. Apan ang bagong iba nga mo si Virgin Maria mga igsoon, siya ang the cause of salvation. Siya ang hinungdan sa kaluwasan. Siya ang hinungdan nga kitang tanan nakabaton o kinabuhi. So, ato na sa kuhaon mga igsoon ang etimolohiya sa punong Immaculada Concepcion. Ano tas konsepsyon una? Kining pulong konsepsyon mga igsoon, English word man jud niya, ang kinat sila anay konsepsyon, letter C lang, ilang letter T. Kung pasabot, gipanamkon, pagpanamkon, pagsamkon, no? So wala tay question regarding ganing kuan mga tan-aw na mga igsoon, mga nakadungog nga mga professional, dili mga professional sa pangunay makasalabutan mga igsoon nga makasabot regarding aning maong termino. So ano ta sa Immaculada kay daghan kayo sa tong binangga nga mga kaigsuonan nga musupak niining gitawag na to og Immaculada Concepcion tungod kay sa ilang unahuna dili kini mabasa sa Biblia mao nang dili tuohan, no? Kining pulong Immaculada mga igsoon gikan kini sa two Latin words nga gi-coin, gisumpay. Immaculada or immaculate derived from nagagikan sa Latin words pulong in meaning without or wala. Og macula meaning stain or sala or mancha. So kung ato ning idugtong ang duha, walay buling, walay mancha o walay sala. Mao kan ang proklamasyon o deklarasyon ang etimolohiya sa terminong Immaculada Concepcion. Sa ato pa, si Virgin Maria gisamkon nga walay buling sa sala. Mao kan ang gitawag og Immaculate Concepcion. So kining termino kay nasabtan man tong Latin word mga igsoon. Aron mas mapalaluma na to mga igsoon, mas masabtan na to ni maong termino. Kining ang pulong Immaculada kon immaculate. Kung subayon nimo ang Greek word ani o Greek Bible, kining ang terminuha gikan kini sa Greek word nga amomos. Murag magkoratan taong amomos ani. Immaculada ron dato. Nganong Immaculada kay gid sila ang Immaculada. Kini gigawit nato ang amomos mga igsoon aron makuha nato ang derivation, ang etimolohiya ug ang kahulugan niini sa Biblia. O kining maong kahulugan o kining maong termino mabasa pagayud kini sa balaan nga kasulatan. So kining word nga Greek word nga amomos, ang hubad ana is kung subayan nato ang Greek dictionary, ang hubad niini is walay buling, walay tatsa, walay sala. English pa spotless, faultless, without blemish, without stain. Mao kana ang kahulugan sa Grigong pulong nga amomos. Now, atong basahan mga igsoon ang the Greek scripture mga binangga. Kung nabasa ba nato o atong makaplagan ang terminong amomos. Atong basahan mga igsoon ang naisulat sa unang kapitulo sa sulat ni San Pablo ngadto mga taga-Episo. Atong gamiton mga igsoon kining gitawag nato the interlinear translation of the Greek scriptures mga binangga. Matod ba ni Ephesians chapter 1 verse 4. Matod ba dinhi mga igsoon, katos exilictato
imas in auto matud ba dinhi pro katabulis kasmo imas agayos kay naali rin mabasa dyan mga igsoon kining pulong umos katinso piyon auto in agapi meaning love. So naadi mabasa ang pulong umos unya sa Bisaya mga igsoon matud ba dinhi Epeso kapitulo 1 bersikulo 4 mga binangga atong basahon kini ang termino nga gisgutan umos nya sa Bisaya ang hubad mo kini ang atong mabasa mga binangga kung mga kaigsuonan. Matud ba dinhi sa wala pabuhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sana sa iyang atubangan. Kining Grigong umos mga igsoon gihubad sa Bisaya og walay sala. Imagine. Tanawag gud mga igsoon ha. Na dinhi ang pulong umos meaning walay buling, walay sala. Nya kining pagkawalay sala kung Grigo nga umos mga igsoon mausap niya gigamit nga paghulagway sa mga tinun-an sa itong manunubos, labi na ni San Pedro, ngadto sa dugo na Ginoong Hesus nga gigamit aron ang tanan mahinluan sa kasalanan. Namatod ba dinhi atong basahon mga binangga sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19 mga igsoon, matod pa dinhi mga pinangga kung mga kaigsuonan. Unang Pedro 1, versikulo 19. Akong balikon pagbasa o paggamit ang gitawag the interlinear translation of the Greek scriptures mga binangga. Matod ba nini? Alla tinu ay mati us umo kay as pilo Kristo. So na din mga igsoon ang gitawag na tuog umo or umos meaning unblemished nga gigamit sa paghulagway sa dugo nga gigamit sa tong manunubos aron ang tanan mahinluan sa kasalanan. Atong gamiton ang di maayong balita Biblia na Cebuano Popular Version. Ang translation mga igsoon sa Greek batud ba dinhi sa unang Pedro 1:19 kay giluwas man kamo sa bilihong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mancha. So ang word nga umos mga igsoon meaning sa ato ang sa translation pas Latin is immaculate, walay buling o walay sala. Mao kadto usab ang gigamit sa paghulagway sa dugo ni Ginoong Hesus nga mao giula niya didto sa ibabaw sa krus aron ang tanang katawhan mahugasan sa kasalanan. Gipanag-ingon nga usa ka dugo sa nating karnero nga walay mansa o walay buling. Now, walay mansa ang dugo ni Ginoong Hesus nga gigamit aron ang tanang katawhan mahugasan sa kasalanan. Pangutana, is aman og dugo ang atong Ginoong Hesus aron iyang magamit alang sa buhat sa pagpanluwas. Ang katong dugo ay gigamit wala man toy buling, walay buling sa sala, walay mansa. Naasa man nakuha ang atong manunubos nga si Ginoong Hesus og dugo. Ay ato basahan mga igsoon sa dili pa atong sabton nga kun wala bayay pag-ula sa dugo, walay kapasiluan ang kalibutan sa kasalanan. Naman na sa Hebreano 9 versikulo 22. So very important mga igsoon nga kadtong gigamit ni Ginoong Hesus nga dugo aron ang tao, ang katawhan makalinggawas o mahugasan sa kasalanan. Importante usab mahinungdanon mga igsoon nga atong mahibal-an kung dis-aman di ay nagakuha si Ginoong Hesus og dugo. Atong basahan mga igsoon dinhi sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 14 nga nagkanayon. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo sa mga ginikanan. Si Hesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. So klaro mga igsoon nga dihas balang kasulatan nagakuha og dugo si Ginoong Hesus gikan sa inahan nga si Birhen Maria. So dili mahitabo bro dan nga gikuhaan ni Ginoong Hesus. Imagine na kung sabton kadtong dugo
walay buling o walay mansa, walay buling sa sala ang dugo nga gigamit. Kilisod ka ibrodan og gamit sa panglimpyo o niya para sa hugaw o niya gigamit niya panglimpyo hugaw pod. Oo. Di ba? Oo. Oh. Naggamit ang atong Ginoong Hesus og dugo, limpyo nga dugo aron malimpyuhan kitang tanan sa atong kasalanan. Na sumabas bala ang kasulatan, nagakuha og limpyong dugo si Ginoong Hesus gikan sa iyang inahan. Mao na mga igsuon nga naturalmente ang ginahan nga si Birhen Maria walay buling sa sanawa. Oh, klaro tayo mga kaigsuonan nga si Birhen Maria wala gayo sala. Wala nga gipasabot man sa atong igsuon nga si Brad Abel ug mapamatod-an gayud kana pinaagi diha sa teksto diha sa balaang kasulatan. Dili lang kay kanang giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko nga tumo-tumo ra na nga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Sayop na nga argumento mga kaigsuonan kay ang gipanggamit ni Brad Abel kaganiha kinutlo man gayud kadto sa balaang kasulatan. Dugang pang pruiba ni ana Brad Abel nga si Birhen Maria wala gayoy buling sa sala o walay mansa sa sala. Ngano man kung atong basahon diha sa Kaalam ni Solomon, palikog bra sa Bro Amado kay brag kining dili na kay tabatan-on dili na taga klarong basa. Kaalam ni Solomon kapitulo 1 bersikulo 4. Lalo ko tagpangita. Kaalam ni Solomon kapitulo 1 bersikulo 4 nga si Birhen Maria ato gayong klaro nga wala gayoy buling sa sala. Kay kung duna pay buling sa sala si Birhen Maria, dili gayod mupuyo si Ginoong Hesus, dili si Birhen Maria mo'y mamahimong sudlanan ni Ginoong Hesus. Palihog ko Bro Amado 4. 1:4. 1:4. Ngadto sa 4. Dili kapitulo 1 bersikulo 4. Ang kaalam dili gayod mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Okay, daghang kayong salamat Brad Amado sa pagbasa. Klaro kaayo mga kaigsuonan ang giingon diha sa Kaalam ni Solomon kapitulo 1 bersikulo 4 nga ang kaalam dili gayod mupuyo sa tawo nga malimbungon o naulipon sa sala. Ug kinsa man kining maong kaalam nga gihisgutan. Kung atong basahon ang sulat ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 24. Palihog Bro Amado. Apan alang niadtong gitawag sa Dios o diyo siya o dili si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Klaro kaayo mga kaigsuonan nga ang kaalam nga gihisgutan mao si Ginoong Hesus. Ang pangutana mga kaigsuonan kung si Birhen Maria duna pay sala nganong didto man mipuyo sa taguangkan ni Birhen Maria. Kay kung si Birhen Maria naulipon pa sa sala o dunay buling sa sala, buti pa sagot nga si Kristo adunay sala. Di ba Brad Abel, Brad Amado? Yes po. Klaro nga si Birhen Maria wala gayoy sala. Sama sa gihisgutan nga teksto ni Brad Abel kaganiha sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14. Brad Abel? Yes, tinuod na abrodan niya. Kining lagi atong mga pinanggang kaigsuonan gusto mo litra nga dili naman sabton ang mga pasahe. Boy context. Nahitungod sa pagka walay buling sa sala ni Birhen Maria. Manana nga ang mga theologians brodan nagahiusa mga pinangga. Nahitungod sila ang nahitungod sa ilang pagpamalandong pabasa sa balang kasulatan nga ang kinakalabing hinungdan ngano man jud nga si Birhen Maria wala man jud buling sa sala. Ano man kinaalis balang kasulatan mga igsuon ang pulong gitawag na tuog kining pulong sa Griego mga pinangga dinhi sa panahon sa gitawag na tuog angelical salutation katong bitong pagpadayag pagpakita sa anghel ni Birhen Maria. Bugat katong tuang terminuha paglitok sa atong paglitok sa anghel ngadto kang Birhen Maria brodan no Bro Amado. Yes. Kay matud ba dinhi sa balangang kasulatan, yes, sa the interlinear translation of the Greek scriptures, ang pag-ingon sa anghel ngadto ni Birhen Maria
Matod ba nini sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 28, nga nagganayon dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan, matod ba nini? Kay isil 10, pros of 10, ipin, kairi, hik haritomine, ho kurios, mita so. So na din mga igsoon ang pulong kikaritomine, nga sa ato pa, full of grace, male, full of grace, maghimaya ka, puno ka sa grasya. Kining puno ka sa grasya sa Griego, gisgutan ni kikaritomine. Nga kining kikaritomine, puno sa grasya mga igsoon, usa kini ka perfect passive participle mga pinangga. Nga sa ato pa, having been filled by grace, meaning already been filled with grace. So giklaro mga igsoon nga gumikan sa kapuno sa grasya ni Birhen Maria, wala nay luna ang sala nganha kaniya. Nga naman, ingon ani ang kasulatan nagingon no? Kung atong basahon mga igsoon ang Roma Kapitulo 6 versikulo matod ba ninhi sa Roma Kapitulo 6 versikulo 14 mga pinangga kung mga kaigsuonan, mao kini ang ako nga mabasa. Nga naganayon, kay kinahanglan ang nga dili na kamo magpaulipon sa sala, sanglit dili naman kamo ilalom sa walaod, kun dili ana-ana sa grasya sa Dios. Imagine mga igsoon. So, ang mga anaa sa grasya mga igsoon, dili na ulipon sa sala. Inyo habang namatigdan mga igsoon ang pasahe? Kadtong anaa ulipon sa grasya mga pinangga, katong mga nailalom sa grasya, dili na gayud ulipon sa sala. O wa ba mo nakamatikod mga igsoon nga dili man gani ulipon sa sala kadtong nailalom sa grasya? How much more si Birhen Maria nga gipuno ng daan sa grasya? Puno ng daan sa grasya. Yeah? Klaro kayo mga kaigsuonan nga si Birhen Maria wala kay sala, kay kung doon ako ay sala nganong puno man sa grasya. Okay. Imagine bro no? Kadtong mga nailalom sa grasya, dili na ulipon sa sala. Kadtong mga ilalom sa grasya, dili na ulipon sa sala. How much more atong itandi sa kahimtang ni Birhen Maria nga gipuno na sa grasya. So diha mga igsoon, hinumduman ba nato nga wala pa mataw nga itong manunubos nga si Ginoong Hesus ana-anas Birhen Maria. Nya, ang Dios mga igsoon nga tuburan sa kinabuhi, tuburan sa grasya, wala pa magpakatao, si Birhen Maria gipuno na sa grasya. Juan 1:14 mga igsoon, si Ginoong Hesus gitawag pleres karitos sa Griego. Kung pasabot, si Ginoong Hesus puno sa grasya. So si Ginoong Hesus nga puno sa grasya, wala pa mo pagkatao ning kalibutan na. Pero si Birhen Maria giingnan na sa Dios, pinaagi sa anghel. Kikaritomine. Puno ka sa grasya. So kay puno sa grasya, kung dili magani ulipon sa sala kadtong mga nailalom sa grasya, labaw nang dili ulipon sa sala ang gipuno sa grasya. Ug walay lain ang nagdawat niya ng usa ka unique gift of grace and privilege ang atong mahal nga birhen nga si Birhen Maria. Bro Dan? Okay, daghang salamat Brad Abel sa nindot kaayo nga pagpatinaw mahitungod sa maong atong hisgutanan. Lain pang teksto nga ilahang gamiton Brad Abel aron sa pagpahimugat sa ilahang argumento. Ilahang gamiton Brad Abel ang Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1 versikulo 47. Matod pa nila, kung tinuod pa nga si Birhen Maria walay sala, nganong nagkinahanglan man siya og manluwas. Kung atong basahon ang maong teksto, kalihog og basa bro Amado. San Lucas 1:47. Og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Tiya mo na, si Birhen Maria kuno nagkinahanglan og manluluwas, adunay manluluwas. Kung tinuod pa nga wala siya sala, nganong magpaluwas pa man siya, Brother Bill. Well, salamat kayo ni ana nga pangutana. Pinasikad ini ang pangutana sa atong mga pinanggang mga kaigsuonan nga gawa sa simbahan ng Katoliko, no? Manang nga natingat nga ngano man nga mingon ng mga Katoliko nga walay buling sa sala nga
walay sala pa di na kinahanglan nga luwason, no? Nga ano man lagi nga gipaklaro man din nga pag sangpit sa Dios ni Birhen Maria, mingon gali siya nga manluluwas. So si Birhen Maria mismo miangkon nga nagkinahanglan siya manluluwas. Okay. So ang natong hinumduman mga igsuon nga based on this study regarding about the Holy Scriptures mga pinangga, o magtuon tag gitawag na to og soteriology, kining ang pagtuon, no? May tungod sa kaluwasan, no? Doon ay duha klase sa kaluwasan mga igsuon. Doon ay gitawag og preventive grace or gracia preventiva, o gitawag na to restorative grace or restorative grace, or kining gitawag na to og grasya nga gipalinggawas na kandaan, no? At kining gitawag to gi-restore ka, no? Gi-restore na atong tagaan og gitawag na to i-differentiate og dunay i-distinguish na to kining duha ka matang sa kaluwasan. Kining gitawag og restorative grace para din natong mga makasasala nga diin gikan sa atong pagkuan ngadto sa dunay paglunang sa sala. Katong pagkahug nato sa sala mga igsoon, gikan sa pagkahulog sa sala, gi-restore ta, gikuha sa Dios o gihugasan pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Manang gitawag og restorative grace, gracia restaurativa, no? Gi-restore ta, gihinluan ta, pero gikan atas paglunang sa sala. Manay ato ang kaluwasan nga giambitan mga igsoon. Pero doon ay mga tao, labi na ni Birhen Maria, ang unique jud nga pribilehiyo, talagsaon. Manang naan niya ang gitawag preventive grace, gracia preventiva. Unsa man ang gracia preventiva? Wala pa mahulog sa kasalanan mga igsoon, gisapupo ng daan sa Dios. Preventive, gi-prevent siya nga mahulog sa sala. So gisa ga-prevent mga igsoon through the redemption of our Lord Jesus Christ. Manag-ingon dinhi sa kuan mga igsoon sa proklamasyon ni Pope Pius IX nga naganayon din by a unique gift of grace and privilege of Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Redeemer of mankind. So, kisay nakaluwas ato, ang iharagyan pong anak na si Ginoong Hesus, ang Diyos ng gihapon, may nagluwas ni Birhen Maria, nga dili siya mahulog sa kasalanan. Ug kadtong dili mahulog sa kasalanan, gitawag to gracia preventiva. Ug nana sa Roma kapitulo 8 versikulo 29 hanggang 30 nga dunay mga tao nga iya nang gipili daan mga igsoon. So gilain ang daan mga igsoon sa Dios. Wala na ang kaluwasan. Si Birhen Maria giluwas gihapon sa Dios nga siya dili mahulog sa sala. Mao gitawag preventive grace. Nya kita lahi ato is nahulog ta daan sa sala, gikuha o gihabwa ta sa Dios o gihinluan pinaagi siyang bililhon nga dugo. Rodan sa laktod nga pagkasulti Brad Abel, si Birhen Maria wala gyud nahitabo nga nahulog o naulipon gayud siya sa sala kay gipanalitdan naman siyang daan. Yes, wala giingon ni San Pablo sa Roma kapitulo 8 versikulo 29-30 palig og basa Brad Amado. 29-30. Gatong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga igsoon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila, kundi gihimo usab niyang mga matarong o gihimo niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Okay. Muna giingon Brad Abel nga in every rules there is an exemption. Una nga katong giingon kaganiha sa sulat ni San Pablo sa Roma kapitulo 3 23 o 3:10 nga ang tanang tao nakasala. Repirado na nato sama sa giingon ni Brad Abel nga nahulog na tangdaan sa sala o gihabwa o gihinluan pinaagi sa bililhong dugo ni Ginoong Hesus. Apan si Birhen Maria lahi ang kaluwasan nga naangkon kay gipanalitdan o giprotektahan na siyang daan aron dili gayud makaambit sa buling o sa sala kay giplano ng daan sa Dios nga si Birhen Maria mao ang mahimong inahan ni Ginoong Hesus nga maoy manluluwas
sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Brad Amado? So, salamat Bradan. So, gwapo ang atong simbahan kay nagtudlo o doon natay inahan nga way buling sala. Gilain ang daan nya ang pangutana nato sa naminaw karon. Sila nga naa sila anang pundok nga gitukod rag tao. Naa sila ani. So wala. So dili nato limbungan ang atong kagulingon ha mintras buhi pa ta atong usisahon o atong timbang-timbangon nga kun ahagyot ta dapit magpasilong tungod kay nagbuhat lang ang Ginoo og usa ka iglesia ug pangitaon nato ni kay kita mitras buhi pa naa pa nato ang katungdanan ang pagpangita sa kamatuoran ug mao kini ang magdala kanato ngadto sa kalawasan Bradan. Okay, daghang salamat Brad Amado. Lain na usab nga argumento sa atong mga kaigsuonan Brad Abil nga mga dili Katoliko, ilang gamiton o kutloon ang teksto diha sa balaang kasulatan sa sulat ni San Pablo. Ato naman yung gisgutan kaning Roma 3:23 nga kung tinuod palagi nga si Birhen Maria walay sala nganong nga Roma 5:12 o Roma 6:23 nga tinuod pa nga si Birhen Maria walay sala nganong namatay man kay ang bayad kuno sa sala Brad Abil mao man ang kamatayon. Busa kay si Birhen Maria namatay man hagbay ra kunong namatay busa masabot nga doon na gayoy sala. Palihag og patinaw niya na Brad Abil. Okay, bro. Apan sa dili pa na ito tubagon bro, agi dugang mga igsuon may tungod sa pagkawalay buling sa sala ni Birhen Maria. Bisan ang mga theologians, ang mga church fathers, mga igsuon, nikutlo mga biblical passages na nagtunting ngayon may tungod ni Birhen Maria. Diya sa awit ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 7, mga igsuon, matod balinhi, ikaw lunsay matahom, hinigugma ko, o walay buling diha kanimo. So, nag-refer ng mga igsuon, matudos mga church fathers, nag-refer kaniniya ni Birhen Maria. Lain pa, Kapitulo 6, versikulo 9, sa mga gyapon nga libro, awit ni Solomon, nga naganayon, ang akong silampati, ang akong ulay, klaro ulay, birngin, usa lamang. Ang akong silampati, ang akong ulay, usa lamang. Ang mga anak nga babae, siya mo ang pinili niya, niadtong nanganak kaniya. Pinili siya niadtong nanganak kaniya. Ang mga anak nga babae nakakita kaniya og nagtawag kaniya nga bulahan. So, kinsa man ni aw may laing isgutan sa balang kasulatan nga ang tanang kaliwatan magtawag ka na kag bulahan kinamaras balang kasulatan Lucas kapitulo 1 versikulo 43 nga ang tanang kaliwatan atong subayan mga igsoon balik ang balang nga kasulatan Lucas kapitulo 1 48 nga naganayan dinhi og sukad karon ang tanang kaliwatan magtawag kanako bulahan. Ang gisgutan sa Biblia bro dan duha ra man ka kaliwatan. Kaliwatan sa babae o kaliwatan sa bitin. Suma sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Ngay butang ko ang panag-away tali sa bitin. Kaliwatan sa babae o kaliwatan sa bitin. Now karon ingon sa Biblia Lucas 1:48 nga ang tanang kaliwatan mingon sa Birhen Maria magtawag kanako bulahan. Kamo na limon na mga igsuon asa mo kaliwatan. Kadtong kaliwatan nga dili mo tawag ni Birhen Maria nga bulahan o kadtong kaliwatan nga gipahilo na sa Dios nga dunay panag-away talis kaliwatan sa babae o kaliwatan sa bitin. So dito ta sa pangutana ngano man nga o tinuod pa nga si Birhen Maria walay sala mga igsuon ngano man nga namatay man mga binangga ko mga kaigsuonan no nganong namatay man siya kay ang bayad kuno sa sala mo man ang kamatayon. Kay ang bayad sa sala mo man kamatayon hinungdan nato mga igsuon nga kining kamatayon ni Birhen Maria imagine ha dili garanti mga igsuon nga kung mamatay sad ana ngano man unang namatay ang iyang anak nga si Ginoong Hesus namatay man to. Sabton ba nato nga sadaan si Ginoong Hesus? Ha? Sabton ba nato nga sadaan si Ginoong Hesus kay namatay man pud siya? O dili na siya mo ay gitawag nato mga igsoon o
Kini ni ang argumento ni adto, no? Ang hinungdan mga igsuon nganong mingon matud pas mga magtutuon mga igsuon nga ngano man nga mi sinati og kamatayon si Birhen Maria tungod kay paagi to sa pagpaubos mga igsuon, pero dili to siya ingon nga dili to siya nga consequence sa punishment of sin mga igsuon, no? Ang hinungdan mga igsuon nga namatay si Birhen Maria, mao pud ang iyang dakong gugma sa iyang anak, love for her son mga igsuon. Imagine, namatay magani ang atong manunugos siya pa. So, matud pa din sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 208 nga naganayon, for Mary, death and consequence of her freedom from original sin and from personal sin, not consequence of punishment of sin. Mga mga igsuon, miduyog ambit ra pud siya sa kamatayon sa iyang anak. O mana na ay after si kamatayon, doon na assumption nga nahitabo nga siya gipasaka sa langit lawas ug kalay. So usbon ko bro Dan, dili garanti nga tanang panahon, tanang hugna na lang kung tanang mamatay sad ana kay bisan si Ginoong Hesus Namatay. miya sinati magkamatayon. O dili man to sabton nga kung mo namatay si Ginoong Hesus sad ana. Sa magpagkaagi si Birhen Maria namatay, misinati ang gamatayon tungod sa kung gugma siyang pinaggang anak. Miduyog ambik na pud siya ngadto sa nasinati siyang anak nga si Ginoong Hesus. Rodan? Wala, Brother Bill nga nagpasabot nga ang tao dunay sidungag o dunay ko'y katapusan. Yes, no. Wala siya nga ning sinati lang wato magpasabot nga ang kamatayon ni Birhen Maria, wato magpasabot nga si Birhen Maria adunay sala. Wala kay sa logic pa lagi kung atong gamitan og logic. Kung sakto pa ning ilang giingon Brother Bill, Brother Amado nga kay si Birhen Maria namatay sad ana, mahulog sad nga sad-an sad si Ginoong Hesus kay namatay man. Mo may unang namatay. Muna nga klaro kayo mga kaigsunan nga sakto ning mga teksto nga gikutlo sa atong mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko apan ang dunay sayop lang mao lang ang ilahang pagsagot niining moong teksto. To sang i-shout out dai ang atong mga kaigsuunan nga nagsunod nato karon, naglantaw nato karon, labi na sila si Brad Fred Alburo. Dili lang nako mabasa ang iyang mga comment apan makita lang nako ang mga ngalan nga ming tatak dire. Si Brad Fred Alburo, kauban nato sa Catholic Faith Defender, si Brad Cirilo Castro, si Sister Mitz Khan, mo ni ilang ngalan, si Brad Jojo Abria Lapis, shout out kuno sa CFD General Santos. Daghan kay salamat nimo Brad Jojo Abria Lapis. O ingon mo na sab ni Brad Milchor David o si Sister P. Osorio. Daghan kayong salamat. Basin og dunay ika-dugang si Brad Arnold Reswinto. Bro, Dali bro. basin og dunay kay ika-paambit ba dugang ika-paambit sa ato ang topic karon. Aron nga nahurot naman ni bro. Nahurot. Kaya ron dili kansi sa pamasahe aron mga madunggan sa namo ang inyong ikadugang ba kay aron po ba nga makahibalusan mi abitaw Brad Kini ako bro siguro murag kining murag summary na lang ni sa gihisgutan ni bro Abil kay yahan namang nahisgutan tanan. Pero do na lang po ko'y gamay nga kuan nga ipaambit no nga ipadol gamay bro imong kuan bro. mahitungod ni Santa Maria no sa atong topic karon nga hisgutan nga wala gyud buling sa sala kay napamatud-an naman nato kini sumala sa atong hisgut-hisgutan sa miagi nga mga kutlo. So mga igsoon, si Santa Maria Putli Geriod walay buling sa sala mga igsoon. Sumala sa gipahayag sa Espiritu Santo diha sa kasulatan. Ang Espiritu Santo mismo nagingon mga igsoon diha sa awit 4:7 din hisgutan man kini ni Bro Abil kining mga pulong nga matud pa ni Saint Ildefonsus of Saint Tomas. Pagkasabton nga mahitungod kang Santa Maria, diri sa awit 4:12, idungag nato mga igsoon,
nagkanayon. Ang akong hinigugmang asawa may usa ka tinaguang tanaman nga pinarilan o usa ka tubod nga ako ray tag-iya. So mo na maigsoon si San Sofrios miingon nga si Santa Maria mao kining tanaman ug tubod diin wala gyud bisad unsang dautan nga makasulod kinsa kanunay nga putli diha sa hunahuna ug sa kalag. Bugtong siyang anak nga mao'y pinangga sa iyang inahan. Mitanaw kaniya ang tanang babay ug misangyaw nga siya mao ang labing bulahan. Awit 6:9 mga igsoon. So ang katumanan niini mga si Santa Maria. Si Isabel usab mga igsoon nga napuno sa Espiritu Santo mingon kang Santa Maria. Diha sa Lucas 1:42 nagkanayon. Bulahan ka diha sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So klaro kay mga igsoon nga si Santa Maria usa ka bulahan. O gani gisgutan sa tong igsoon nga ang tanang kaliwat sa tao magatawag niya bulahan. So mga igsoon dili na lang nako kay tason kining ako ang pagpaambit kay ato namang napamatud-an sumala sa ato ang naisgutan sa unahan. So mora kato ako Brad Danny. Okay, daghang salamat Brad Arnold Respinto sa dugang pagpaambit. Shout out nato si Kuan diay, si Brad Bubong Magsayo diha sa Tanggob. Mayong pagpaminaw nimo bro. O ingon man usab si Bro Iman David Tagala, watching karon, nagtan-aw karon sa Clarin. Bro, nakauban nato karon si Brad Abil. Salamat kay ta sa atong Ginoo nga gihatagan og gigayon si Brad Abil aron nga makauban nato karong Domingguha sa ato ang topic nga Immaculada Concepcion. Wag nahurot na masiguro nato og discuss ang Immaculada Concepcion. Aduna ko kay kadugang bro. Dunay pakapin. Dunay pakapin. Nindot ni kay og mupalit bitaw ta og ginamos, nindot man yun lay pakapin una bitaw Brad Abel. Kini ang atong pinangang mga kaigsunan. Ambot mohobdan pagkaputilan. Mohobdan sila mga pagpangatake kay idaginot nila tanan. Ultimo gani ang atong manunubos. Ang pamahayag sa atong manunubos sa panahon bitaw dito sa Kasalskana. Ila ba yung ginaginot ang pag-ingon ni Ginoong Hesus ngadto ni Birhen Maria nga, "Woman, my time has not yet come." O pinasayo na to, "Babay, wa pa maabot ang akong tagna." So ilan ang ginaginot mga igsoon ang paggamit terminong babay? Imatod pa rin na tanawa. Grabe ninyong ampo ni Maria. Grabe ninyong pagpasilungog ni Maria. O pagduol kang Maria. Pero ang atong manunubos mismo, wa man gani mo tahod ganiya. Nahulog pa Brad Abel nga gikasab-an si Birhen Maria ni Ginoong Hesus. Ngayon matod ta silang Biblia nga gamiton. Babay, unsa may labot nako nimo. Mo na ila. Nahulog na noon og walay batasan si Ginoong Hesus pero Brad Abel ipasabot na Brad Abel. So dinit na sa pagkakoy batasan. So kining ato ang Kristo mga igsuon, Kristo nga gitudlo sa simbahan Katoliko. Kristo nga tuburan sa kaluoy gugma o pagtahod. Ang itudlo sa simbahan Katoliko, Kristo nga matinahuron. Dili susama kung inaana ang logic mga pinangga nila alang silang itudlo Hesus. Mahulog mga pinangga kung mga kaigsuonan, ang ilang Hesus nga gisangya mga igsuon, Hesus nga may maayong pamatasan. No? Kung atong subayon, kung atong hindi ang sakyan ang ilang argumento. Namatod ba nila pag-ingon ni Ginoong Hesus, "Babay, bugat mo ito pag litog na niya bro dan? Babay! Unsa may labot So may labot ko nimo. Kuan gitimbag mga igsoon. So ang ilang teaching mga igsoon, ang ilang Hesus nagtudlo sila, Hesus nga way pagtahod. Hesus nga way may pamatasan. Umana na ang mga igsoon, hinumduman na to. Ngilad ba ngilad? Murag lain kayong impact mga igsoon. Pero hinumduman na to nga atong manunubos matinahuron. Gani siya mismo ang nag-auhag, nag-agni ka na to, nag-encourage ka na to, alang gayud sa gitawag na to og pagtahod sa atong ginikanan. Kaya na sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 10, mga igsoon, ang atong Ginoong Hesus mismo nag-ingon, "Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan." So, klaro kay mga igsuon no nga musupak kini sa konklusyon nga nagiingon
nga wala mo taahod si Ginoong Hesus ni Birhen Maria. Tungod kay ang atong manunubos mismo sumas gipamahayag sa Ebanghelyo ni San Marcos nga nagingon tahura ang imong amahan o inahan. Lisod kaayo bro dan nga magtudlo ka ingon ani ang maayo nga attitude, values. Pero ang jud mo nag-practice so inconsistent mga igsoon. Ang ang atong manunubos mga igsoon dili na mahitabo nga mahimong inconsistent. Ang dakong inconsistent mga igsoon ang atong pinanggang kaigsuonan nga naghimo og kaugalingong interpretasyon base sa ilang nabasa sa Biblia. Ang simbahang Katoliko mga igsoon hupong sa mga pagtulunan, hupong sa mga nagadaiya nga mga pamaagi sa paghubad, unsay punto ipasabot sa mga pasahe nga nahisulat sa balaang kasulatan. Ang simbahang Katoliko nagtuog hermeneutics, no? Mga usanas mga methodology of interpretation. Kaya kung basa lang na pinasikat, musabot kita, pinasikat sa mga literal nga mabasa sa Biblia, diskuhido. Kung personal, our private interpretation could lead to dili maayo, no? Pero yes, murag gilagid silang gitoyo siguro na bro karon paglig-on sa ilahang baruganan ba nga si Santa Maria murag wa gyud labot sa atong kaluwasan. Pero mo lagi na bro Arnold, no? Atong subayon ang mga lig-on ng mga ebidensya, no? Akong basahon na nga igsuon kung kantong gisgutan sa atong manunubos atol sa kasal sa Kana na mabasa sa 1:2:4 nga woman, my time has not yet come. Babae, wa pumabot akong takna. Kung kantong pag-ingon sa atong Ginoo, wala ba to'y pagtahod? So atong basahon mga igsuon, niya sa kung kamot ang usa ka Holy Bible, side by side Bible, New International Version and Amplified Bible, John chapter 2 verse 4, matud ba dinhi nga gipasabot sa verse 4 mga igsoon, the Greek for woman does not denote any disrespect. Usbon ko, the Greek for woman does not denote any disrespect. Imagine, mga theologians, Bible scholars nag-ingon ani nga kanang word nga woman mga igsoon sa Griego wala ka na magpasabot sa pagkawalay respeto. Ha? Mga theologians mismo So nag-ingon na. dili na pareha sa atoa dire nga kung mayong kag babayi mura kanang imo siyang discriminate ba? Yes. Dili din na. Dili mo na bro. Mo na magtuon tag kultura pud atong isitweet ang atong ugalingon. Ang mga theologians sa atong simbahan mga igsuon, ang mga Bible scholars simbahan Katoliko, wala na ingon nga nagtuon og unsa. Dunay gisubay usab nila ang historical background o mga kultura sa kanhing panahon sa biblical times sa mga pinangga. Nung maghisgop tag woman kun babae, dili na nasabton nga wala ni pamatasan, wala na pagtahod, wala na respeto, matud pas kung gigamit nga Bible karon. Kaya bisa na sa balista mga igsoon, matud ba dinhi ha? Nagpruiba ang mga Seventh-day Adventist Church sa ilang libro, page 71 mga igsoon, atong basahon kini gitawag na tuog The Desire of Ages. Sa pahina 71 mo na ang komentaryo sa panahon sa kasal sa Kana. Katong pag-ingon og babae, no? Bisan ang Seventh-day Adventist mga igsoon, gidawat nang naa nga dili dayto disrespect or discourtesy mga igsoon. Ato basahon page 71 nga nagkanayon dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan. Woman, what have I do to thee? My hour is not yet come. Padayon ta. This answer, abrupt as it seems to us, expressed no coldness or discourtesy. Murag makuratan to laliman ka bro na dugoy pagtahod dito. Matud pa dinhi sa ilang libro. Padayon kita. The Savior's form of address to his mother was in accordance with Oriental custom. Pasabot, ang kantong pagtawag sa kamanunubos ngadto sa iyang inahan nahihaom kadto sa kustombre sa kasadpan, Oriental custom. Haom ka to, dili tingon nga way pamatasan. Padayon ta ha. It was used toward persons to whom it was desired to show respect. Klaro kay mga igsoon? So baliktad ay sa ilahang understanding na disrespect there. Yes, dili to sa disrespect, dili to discourtesy, kundi desired to show respect
according to the Oriental custom. So Oriental custom murag ilahang ilang customary mo, ilang kultura nga once nga mogamit og guman, but pasabot misyo respect. Aniya, usa ka tiyulod diyan diri mga igsoon. Aron makuha ninyo mga igsoon, kag gisgot na ko Greek kaganiha, matud pa nining usa ka libro nga naguluhan The Four Gospels and the Revelations nga sinulat ni Richmond Latimore mga pinangga. Nga kining pulong babae kun woman mga igsoon, gikan kini sa Greek word nga gunay. Sa ato pa, Her Excellency. Nga, yes, gunay. Usa kini ka vocative. Gikan sa word nga guni. Sa ato pa. Greek word. Yes bro, Greek word. Maingon og, para na mayon ka og mother. Mamanay gituwag na to, kanang mother mga igsoon, mara ang Greek word niya. Pero ang vocative sa mother, sa ato pa, ang vocative na to is mama. Diba? Oh. Sa ilang pod, kanang ilang inahan, ang ilang word ana is guni. Pero ang ilang vocative term ana is gunay. Sa ito ba, Her Excellency, Madam, woman, lady. So equivalent na siya bro sa kanang Queen of England nga gitawag. Yes, lady. Her Majesty. Yes. Oh, matod basahon din nila. Matod ba din sa mong libro The Four Gospels and the Revelation by Richmond Latimore, page 298 gana-ganayon. Matod ba din the term gunay is a term of respect used by messengers and slaves in addressing their queens and great ladies. Klaro di mga igsoon. Imagine ang dakong agap kung mugamit ni kag terminong gunay mga igsoon sa mga Grigo, usa din na ka termino sa pagtahod nga gigamit sa mga messengers, mga kani gitawag na to og kanang mga mensahero og mga ulipon sa pagtawag sa ilang agalon. Pagtawag sa ilang mga rayna o mga bantugan nga mga babae. Mga sa inila. yes, mo sa western culture, bisan sa atong panahon karon sa western culture, kanang mga asawa o mga duki, asawa o mga prinsipe, asawa ug hari, may lady gid lang tawag. Gumikan sa kadako nilang pagtahod nga kanila. So katong paggamit ni Jesus og woman di ay usa dito kadakong pagtahod kaysa kultura sa mga Hudiyo kaniadto, usa ka to ka term of respect, usa ka termino sa pagtahod nga gigamit sa mga messengers kung mga mensahero o mga slaves. Tanawar gud ang gap. Slaves bro, compare mo sa queen, dako, layo kayo, taas kayo ang gap. So grabe ang pagtahod gayud ni Ginoong Hesus ngadto siyang mahal nga inahan. Og kini ang maong termino gisinayop paggamit ug pagsabot sa atong mga pinanggang kaigsuonan nga may hawak sa atong Santa Iglesia Katolika. Okay, salamat Brad Abel, Brad Arnold, kasi doon na kay ikadugang. So mga igsoon no, klaro na kayo ang giskutan sa atong igsoon nga kini daing pulong babayi dili din ni equivalent sa ato ang pinulungan diri nga kung mutawag tag, for example, kung moadto ta sa usa ka mall, mo hisgot mo tawag ta sa usa ka tindira, may mong tag day, or kung kanang mukuan bitaw ka diya sa telepono nga mo yung kag operator, mo yung kag pintay babae ang operator, kanang nakadungog ko sa usa ka amo na ko sa una akong gitrabahoan, yang gitawag ang operator sa PLDT og teleponista. So dili din iparehas ato nga mutawag ta sa usa ka ubos nato og dili ka level nato ubos ato pagtanaw. Si kining gigamit Ginoong Kristo nga gitawag niya ang iyang inahan og babae, taas day kayo iyang paglantaw. Bro Dan? Okay, salamat Brad Arnold. Ug mao na hinungdan nga kitang mga Katoliko mo sampit gyud kita ni Birhen Maria. Ano man kay kung si Birhen Maria na gani maoy mohangyo sa iyang bugtong anak, dili gyud mo balibad si Ginoong Hesus. Sama sa gisgutan diha sa kasal sa Kana nga diin ang mga bisita nahutdan na og bino. Unsay hangyo ni Birhen Maria ngadto kang Ginoong Hesus nga nabalaka si Birhen Maria nga ang kumbira wala na bino, mo na nga iyang gihangyo si Ginoong Hesus nga maghimo og bino. Unya kay
dili pa man to mao ang sakto unta nga panahon aron nga si Ginoong Hesus maghimo og milagro. Apan tungod sa hangyo sa iyang inahan, mo na nga miingon si Ginoong Hesus nga babae, dili pa ang akong panahon. Mo na nga bisan tuod og dili pa panahon ni Ginoong Hesus nga mohimo og milagro, apan tungod sa hangyo ni Mama Mary, gihimo gayud niya ang unang milagro diha sa kasal sa Cana. Diin ang tubig gihimo niyang pinakalamian nga bino. Mo na hinungdan nga kaming mga Katoliko mudangop gayud mi ni Birhen Maria. Kay si Birhen Maria maoy modala sa among mga pag-ampo ngadto sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Brother Bill. So matinaw kay Bro Dan, Bro Arnold, ngaliin ay kasubo na to pamalandungon kaya nga itong mga pinangang mga kaigsunan mahilig na niya sila o giningyan kuto-kuto mga verse sa Bible na out of context, meaning doon ay mga passages sa Bible nga gibase lang sa ilang kaugalingong interpretation without using any tools mga igsuon sa pagsubay kayo kung unsa ang exegetical interpretation or meaning sa mao nga pasahe. Mo na out of context na kadili man ang buhi ko pasabot pag ingong babae sa atong termino karon yung kag babae pwede na imong bahay pwede kabit pwede asawa di ba marag kuan galibil man ang atong i-situate ang atong kaugalingon mga igsoon dili na do po yung anang atong kultura kung magisgo kag biblical kining mga biblical passages no doon ay mga sumayon na to ang panahon, ang kultura, ang mga nagsulat o kinsay gipadalaan sa mga sulat usab no mo na mga pag-estudyo mga igsoon sa atong mga Bible scholars mga binangga dili susama sa itong mga kaigsuunan nga migawa sa itong pundok nga once mo siya mabasa din mo nalay ilan na lang sabtun direktamente based on their sa ilang kaugalingon nga understanding nawa nila sa huhira mga kaigsuon para nagingon babae din mahug og walay maayong papatasan ng atong manunubos pero dili na mao ang sakto nga interpretasyon tungod kay ang kultura sa mga Hudyo kaniadto pagtawag og babae usa ka na kadako nga pagtahon niya ng babae nga may tawag ni dili susama sa atong panahon karon unya abot na imong babae lain ang termino lain ang understanding na karon atong kuan so atong i-situate atong ipahiluna ibutang nato kog galingon sa kultura sa mga Hudyo kaniadto nganong gitawag man ni Ginoong Hesus og babae ang iyang inahan. So tin-aw sa mga ebidensya nga atong gisubay presigan sa balaang kasulatan nga kadtong pagtawag og woman kon babae dili to siya timailhan, it does not denote of courtesy or disrespect mga pinangga. Nga naman, kay kadto di ay usa to ka kultura sa mga Hudyo nga di kumutawag og babae usa to ka term of respect used by slaves and messengers towards their queen and great ladies. So pagtin-aw, klaro kayo sa mga basahon. Lig-on ang basihanan. Gani, may usalan nga mabasa ba sa Biblia ng pulong gitawag sa mama kung mother. Niatay version mga igsoon gitawag og the contemporary English version mga pinagga matud pa dinhi sa John chapter 2 verse 4 mga igsoon mo kini atong mabasa. Jesus replied, "Mother, my time has not yet come." So klaro mabasa gayud ang pulong inahan pero kung baliko na to ang orihinal nga Griego ang pulong babae dito sa Griego is guni nga gikan sa gidrive sa gunay meaning her excellency usa ka dako o termino sa dako nga pagtahon. Bro Dan? Okay, tinaw na mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist nga dili gyud sila kadawat Brad Abel, Brad Arnold o Brad Amado nga si Birhen Maria walay sala kay para nila si Birhen Maria dunagay sala. Ato namang napatinaw pinagi ni Brad Abel o sa atong mga kaigsuunan doon na pa may 30 minutos nga naibilin sa ato ang programa kay taman man tag alas 3 murag na human naman siguro nato Brad Abel no na ismutan naman doon na ko'y kalabigitan gyapon nga sa ani nga topic Brad Abel kining giingon sa atong mga kaigsuunan ba nga kabahin kini sa perpetual virginity ni Mama Mary. Kay matud pa sa atong mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko nga dili sila mo dawat nga si Birhen Maria nagpabilin nga ulay o virgin. Ngayon naman kay kun ato kunong basahon diha sa balaang kasulatan ilabi na gayud diha sa ebanghelyo ni
San Mateo kapitulo 1 versikulo 25 nga matod pa diha, og wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nga nanganak. Sa human na kuno panganak, Brad Abel, gihilabtan na kuno. Og ilahang dugang ihanig sa maong argumento, Brad Abel, nga si Ginoong Hesus daghan og igsuon. Amo na nga moingon sila, Brad Abel, nga dili tinuod ang gitudlo sa Katoliko nga si Birhen Maria nagpabilin nga ulay. Palihog og patin-aw niya na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod kanato karon, Brad Abel. So salamat kayo Bro Dan sa manindot kayo nga pangutana regarding usab sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika sa pagpanudlo ni mahitungod sa pagkakanunay ulay ni Birhen Maria. Apan sa dili pa nato tutubagon kay balik duha man to ka punto, medyo taas-taas sa discussion ato sang sabton kining pulong perpetual o kining virginity. Pagkakanunay ulay ni Birhen Maria, may perpetual mga igsuon makanunayon, malahotayon, no? Hangtod sa hangtod yun na, or pagkawalay ka ng pagkadili mausab. So ang iyang pagkabirhen, birhen yun na kaniadto, no? Birhen sa wala pa nanganak, birhen siya sa nanganak, o birhen gyapon sa humana siya manganak. Umod yun itudlo sa itong simbahan, perpetual virginity. So kining pagka-birhen, pagka-kanunay ulay ni Birhen Maria, daan na ning tudlo sa atong Ginoong Dios. Nga naman, gigamit ang pagkakanunay ulay as mark, isip timaan mga igsuon sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Ano bitaw musuroy kag dapit Bro Dan, ngadto ka sa mga amigo higala, may man ka sa may timaan diha dapita kay may baluan tultulan ako nag-asa na dapit inyo. Doon na tay landmark, doon na tay timaan, timailhan, Markir. o marker. Kung mawala ng marker, sigurado yung Bro Arnold nga malipat jud ka. Saag ka. Masaag jud ka, di ba? So doon ay timaan jud na. So ang Dios mismo mga igsuon, iyang giplano jud na mga igsuon ug iyang gimbutan. Hindi ta maka-question regarding about sa will or pagbuot sa Dios. Ang Dios mismo mga nagbuot nga mao ni timaan. Ato basahan mga igsuon ha. Matod balinhi sa Isaiah kapitulo 7. Tudling 14, mao kini ang atong mabasa. Busa ang Ginoo gayud maoy mo hatag kaninyo og usa ka timaan. Imagine sa mundo ning pasahian. Klaro kayo, nindot kayo kung masabtan sa itong mga binangga. Busa ang Ginoo gayud maoy mo hatag kaninyo og usa ka timaan. Kilabok timaan, isara. Sara. Okay. Ani karon ang usa ka ulay manamkon. Unsay timaan? Usa ka ulay nga manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Natanawa. Wa man giingon dinhi mga igsoon og busa ang Ginoo muhatag kaninyo usa ka timaan. Ani karon ang usa ka ulay ug di na ni mahimong ulay human manganak. Wala giingon dinhi. Usa ka ulay nga mag-aanak ug usa ka anak lalaki. So, ang iyang pagkaulay mga igsoon, ay ang estado sa pagkaulay, ulay gihapon bisag mag-aanak ug usa ka anak nga lalaki. Ya, para kung sabton ba yung basahin? Kining maong timaan ania karon ang usa ka ulay manangkon ug mag-aanak ug usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Daw be, kung ang ilang argumento mga igsoon dili na ulay si Birhen Maria, ang butang dili unta nga kining niyang timaan ang usa ka babae nga mag-anak ug usa ka lalaki ra. Kaya naman, kibalo man ta sayod ta nga ang tanang mga babae nga mag-anak dili na jud mahimong ulay. Pero gigamit sa Dios mga igsoon ang terminong ulay tungod kay mao ni timaan. Mao ni timailhan mga igsoon nga ang usa ka babae nga manganak ug usa ka lalaki pinasahi sa tanang mga babae nga nanganak nga dili na sila ulay. Nakuha ninyo ang kalainan? Gigamit sa Dios ang maong timaan. Or mailhan ka na to. Mailhan na to nga kanang bayhana nga bisa nanganak. Ulay gyapon di mo man timaan. Kay once kung makita babae nga dili na ulay manganak usa ka batang lalaki, dili na sa may timaan. Dili mo ang pagkatimaan tungod kay nawa naman yung pagkaulay. Tinuod na. Diba? igsuon. Oh. So, klaro din unya gisumpay pa jud din
o pagkatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Kini Emmanuel mga igsoon wala ilang referido kay kini sa atong manulubos. Mateo kapitulo 1 versikulo 23 mga binangga ako mga kaigsunan matud ba dinhi? Aniya karon ang ulay mga panamkon og mag-anak. Imagine ang ulay mag-anak. Isura ko na ulay niya mga anak. Oh, ulay mga anak. Ulay man siya. So ang Dios mismo ay kabuhat ana kita ka question kay ang Dios mismo ang nagpahiluna ani niya. Bisan pa pastor Brad Abel, ministro dili pwedeng maka-question sa Dios. Oh, dili mga question. Padayon na to brodan. Ani karon ang ulay magapanangkon og maga-anak. Usa ka anak nga lalaki og bagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel nga kung hubaron ang Dios uban kauban nato. So klaro og tin-aw mga igsoon nga kini niyang babae nga ulay referido kini niya sa atong mahal nga inahan nga si Birhen Maria. So dinhi pa lang brodan sa panagna palangdaan ni propeta Isaias tina og klaro nga gipadayag ang Dios mismo nagpamatuod nagpahayag nga kadtong babae nga mga anak ug usa ka batang lalaki mao si Birhen Maria gitawag og ulay. Bisa pagbalay daghang question mga igsoon maklaro na no? Pero mo lagi na mga igsoon ginaingon sa panultihon, for those who believe in God no explanation is necessary. But for those who do not believe in God, no explanation is possible. Kuha ninyo na istorya ha? Kadtong magtuos Ginoo mga igsoon, di na kinahanglan daghang eksplikasyon. Mutuo man na. Pero kadtong mga tao mga igsoon nga way pagtuo sa Dios, bisa pa kung sa og eksplikar anak mga igsoon, wa og dili gayud sila mudawat niini. Ha? Okay, anita. Laing prueba mga igsoon. Sumala sa panagna ni propeta Isaias, gisgutan naman to katulig-on na ganitong prueba. Pero at pag paligunon pa din mga igsoon. Atong subayon mga igsoon kining usa ka karaan kaayo nga Biblia mga binangga. Kining Biblia mga igsoon hubad gini ni Monsignor Emmanuel Yap nga gitawag nito ang Santos nga Biblia, Latina Vulgata Biblia, Ezekiel kapitulo 44 versikulo 2 nga naganayon og miingon ang Ginoo kanako kining pultahan masinirhan dili siya ablihan og way lalaking mulatas kaniya kay ang Ginoong Dios sa Israel misulod agi kaniya og siya masinirhan. Kining pultahang sinirhan naglarawan sa mahal nga birhen. Sud sa kang kinsang subakan ay kaduhang persona nagpakatao. Busa ang birhen sa gihapon kay sa gihapon siya masinirhan man. So sa mga tagna balangdaan ni propeta Isaias, Ezekiel. O sa tagna ni propeta Ezekiel, gipaklaro gayon sa Dios, ang Dios mismo may nagbuot. Isaias 7:14 ang Dios nagbuot paghatag og timaan pinagi sa kaulay nga manganak og usa ka batang lalaki. Ezekiel 44 gitudlo usab ni propeta Ezekiel nga naghisgot og pultahan. O gining mong pultahan naghisgot, nagpasabot mahitungod sa taguangkan ni Birhen Maria. Now, adto ta sa gigamit nga question ni Bro Dani nga naman nga mingong mga birhen si Birhen Maria nga klaro man kay naa nga diya sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 25 nga wala hilabtin si Maria hangtod nga kini nanganak. Naliliman kag gamit og pulong hangtod pasabot after human sa nanganak ilang konklusyon na yun sila mga pangunahuna kay kini lagi magsabot-sabot rabod sila ang ilang understanding anang pagingon pag hangtod nga kini nanganak human kuno manganak si Birhen Maria gihilabtan ni San Jose mano nga dili nahitabo nga birhen si Birhen Maria. Murag ilan ang gi-anticipate daan ba ang kuano ang pasahe sa tong Ginoo. Mano na ang ilang gibasihan man god kini lagi basag litra po litras Biblia nya wa masabti unsay punto ni ana out of context jud lagi sila. Kapag ingon og hangtod mga igsoon sabto nila nga after sa mga panghitabo gihilabtan na. Okay, ang ilahang argumento, Brad Abel, imposible kayo wala gyud nahilabti ni Jose si Maria nga pirti yung kuno kagwapa si Maria niya si San Jose magtulog-tulog lang
Kung ang ilahang panghunahuna o ang hunahuna ni San Jose, kining mga hunahuna sa itong mga kaigsuunan nga mga pastor, kung sila patingali ang naa sa lugar ni San Jose, siguro nga guba gyud ang plano sa atong Ginoo. Kay ila may hilabtan si Virgen Maria. Siguro hilabtan tungod sa Ginoo nga may ragit po di ay nga ang ilahang mga pastor wala gyud na kuan sa papel ni San Jose kay og sila pa nasa papel ni San Jose, wala guba ang plano sa atong Ginoo. Brother Ben, tinuod yun ang brodan. So hinumduman na ito mga igsuon nga si San Jose usab gipilig na sa Dios. Nga maoy mahimong sinayuran ni Birhen Maria mga igsuon, maoy mahimong stepfather ni Ginoong Hesus. Nya unsa may giingon sa balang kasulatan? No. Mateo 1 bersikulo 19, si Jose nga ayang pamanunon tawo nga matarong. tao nga matarong. Dili pa silang ununa mga igsuon nga makaingon ta murag naa sa kaulad kung atong subayon mga igsoon. Wa nag-ingon ni mubrodan nga makaguba sa plano sa Dios. Kani man may plano sa Dios, ang plano sa Dios nga magpabiling ulay. So anita, kini ang termino mangod nga hangtod mga igsoon kung musubay tas Biblia. Tun-an to kaayo ang mga terminolohiya mga igsoon. Kini hangtod sa English pa until, hangtod. Dili sa tanang panahon atong sabton kining terminong hangtod or until nga after ni anang maong sitwasyon mahitabo na ang gustong mahitabo, no? Dili nga naman kining pulong until kun hangtod mga igsoon kun sumayo na to ang Strong's Expanded Hebrew, Aramaic and Greek Dictionary number 2193 page 1124 nga kining pulong until kun hangtod gikan kini sa Greek word nga hios meaning even. Usa man even? Usa ka conjunction. It is a conjunction and a proposition, an adverb of continuance. Unsa man yung continuance? Mapadayunon. So unsa ang estado kanhi mapadayunon lang gihapon sa sunod nga sitwasyon. Mo nang gitawag adverb of continuous. Greek word is hios meaning even. Bisan pa, even if. Bisan pa. Example. Ato basahon mga igsuon. Example. Genesis chapter 8 verse 7 mga binangga. Kung atong subayon ang balaan nga kasulatan, muproy ba kini sa atong giingon mga igsuon? Atong balinhi Genesis chapter 8 verse 7 nining Biblia nga Cebuano Popular Version matudod balinhi mga binangga kung mga kaigsuonan. Wala kini mobalik apan naglupad-lupad kini hangtod nga may hubas ang tubig. Kini niya nagpasabot kini sa uwak. O gibuhian niya ang usa ka uwak, wala kini mobalik apan naglupad-lupad kini hangtod nga may hubas ang tubig. Imagine mga igsoon, sa wa pa mohubas ang tubig, wala mobalik ang uwak. How much more nga may hubas ang tubig? Samot nang dili mobalik. So nigamit na ang termino nga hangtod. Ikaduhang Samuel mga igsoon, Kapitulo 6, versikulo 23 mga igsoon, matod balinhi sa balaang kasulatan mga pinangga ko mga kaigsuonan, chapter 6 verse 23, nga naganayon dinhi. Wala mga anak si Mikal hangtod nga namatay. Sa ato pa ang sitwasyon niya kaniadto sa pa siya namatay, wala mga anak. Nalisod kaayo mga igsoon nga after siya namatay, nanganak na hinuon. Sa buhay pa gani, wa gani nanganak, samot na ini namatay na. So mo na ito adverb of continuous ang pulong hios meaning even or even if. So nagpabilin nga wala manganak si Mikal hangtod nga siya namatay. Subot pasabot igsoon dunay continuity. Yes, mo na gitawag adverb of continuance, mapadayunon. So unsa ang kanhi nga sitwasyon or estado nagpabilin kini sa sunod. Nagpabilin ang gihapon ni sa sunod sa maabot, nagpabilin, nagpadayon kining maong kanhi nga sitwasyon. So si Santa Maria wa gyud mahilabti. Wala gyud siya mahilabti. No, wala siya mahilabti ni San Jose. Ila ra nang budbot, ila ra nang mga pangunahuna. Kay kung nahilabtan pa ni San Jose si Virgen Maria, mahitabo nga naay mga maanak si Virgen Maria. Naay mga igsuon. Ngunay ato ang isgutan ng pudtaw-taon mga igsuon. So, bisan ang mga gitawag na tuog mga hutong, with all respect sa mga Seventh-day Adventist Church, bisan sa ng librong The Alpha and Omega, Volume 8, page 338 mga igsuon, matod ba dinhi mga pinangga kong mga kaigsuonan, nga naganayon din Mary, the mother of Jesus, and a descendant of David. Mary had no other children.
si Birhen Maria walay lain nga anak. A fact we know because Jesus at his death entrusted her to the care of his disciple John. So klaro din mga igsuon nga si Birhen Maria walay laing anak. Oh, ang kamatuoran ini kita nasayon o nahibalo tungod ni Jesus sa panahon sa iyang kamatayon, mitugyan kaniya ngadto sa pagatiman sa iyang disipulo nga si Juan. So, Kinsa man ang hisgutan sa Biblia nga igsuon, mga igsuon ni Jesus. okay, atong gamiton kining mga gisgutan sa Malang Kasulatan, Marcos kapitulo 6, gamiton man nila. Bro Dan, no? Marcos chapter 6 verse 3 mga binangga, matod ba dinhi sa gitawag og Cebuano popular version nga naganayon. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae aniya man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuog kaniya. So kini nga basahe mga igsuon ang biblical basis mga igsuon sa ilang pag-atake nga si Birhen Maria dili gayud birhen, no? Dili kanunay ulay. Tungod kay dunay mga igsuon si Ginoong Hesus. Pero kung atong mamatikdan mga igsuon kini mga passage mga binangga, dunay question mark. Dili ba siya mauman ang panday ng anak ni Maria? So doon ay question mga igsuon. Ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? So doon ay question mga igsuon. Mga tao ito nag-question, dili ba igsuon? Kaya lang, understanding po sa mga tao sa palibot nito, na igsuon sila sa unod. Katong kining ingon, dili ba ang mga tao ito sa palibot nag-ingon, nangutana? Dili man kuan man siya kining gitawag og interrogative sentence, dili man declarative sentence. Mga tao sa nagalirong kanila mo insulti ini, dili ba mo dunay question. Pero kung atong sakyan mga igsoon na argumento nga dunay igsoon, hinumduman nato nga nagisgot kini lang kay medyo duldoon ang panahon, no? Mubo na jud ang atong panahon sa pagbadayon ni natong programa. Kini lang kung tinuod pang mga igsoon niya kinigisgutan sa Marcos 6:3. Hinungduman na ito nga dunay gitawag og Santiago. Unang Santiago nga gisgutan, ang Santiago anak ni Alfeo. Na namas Lucas 6:15. Kini Santiago nga gisgutan sa Marcos 6:3, anak ni Alfeo. Ang isa pod ka Santiago, anak ni Maria, nas Marcos 15:40. Now, lahi man og tinuod pa niya mga igsuon nga kini nga Santiago igsuon ni Ginoong Hesus, Like amahan. ang amahan ng tanin niya si San Jose. Oh, yang anong si Nganong Alfeo may gisgutan nini. So diha, klaro mabuko na sila mga igsuon, no? So, Mabuko na. Dili lahi ko. din nga igsuon ang buot pasabot ana siguro. Ngano man? Balikon ko kini termino. Mubalik ito sa termino. Kaya ang mga Hudiyo mga igsuon kung makadungog kag terminong igsuon, dili sabto na nga igsuon sa unod. Doon ay daghang meaning nila na sa mga Hudiyo. Pareha ra bos gisgutan to kaganihan atong babae ba bro? Nga dili dahil pasubot parehan ato karon. Ay kini pong igsuon mga igsuon. Abisan ako nagtawag gali ko ni igsuon nga dili igsuon sunod. Tao, Brad Abel. Bro. Mo siguro Mado. may pasabot. Doon ay daghang meaning sa mga Hudiyo mga igsuon. Doon ay daghang meaning. Kining punong igsuon nga igsuon, ha? Para subayon ang The Strong's Expanded Hebrew, Greek, and Aramaic Dictionary of the Holy Scripture, page 913 to 914 mga pinangga. Ang pulong terminong igsuon gikan sa Grigong pulong nga adelphos. Nga kining pulong adelphos kung nakadungog tag pulong adelphos mga igsuon, dili na to sabton literal na yun nga igsuon sila sa unod. Karon dunay daghang meaning. Unang meaning, usa ka lalaki nga mga igsuon nga lalaki nga sama ra og mga ginikanan. Mo na kita og biological brother, parehar og papa, parehag mama. Igsuon mo kung pareha mo mama, igsuon mo kung pareha mo papa, igsuon mo kung both pareha mo mama o papa, igsuon jud mo. Mo na kita og biological brother. Correct na. Gawas pa. Igsuon gyapon ang tawagan na kung pareha mo og kagikan, mga paryente mo. Sa mga Hudiyo mga igsuon, tawgon gyapon na nila igsuon. Example, si Abraham mitawag kang Lot og igsuon. Amara sa Genesis 14 bersikulo 16. Gitawag niya igsuon. Kana ra ba si Lot? Pag umangkon ra man tawo na ni Abraham. Pero gitawag gyapon niya igsuon kung basahon ang Genesis 14 bersikulo 16. Naapod dila ang meaning na.
ang kini di ay kauban mo, for example, mga Pinoy. Ang mga Pinoy may mag-igsuon. Oh, kung Kay tuwa ka same sa- nationality. Oh, kung labi na kung tuwa ka sa laing nasod, makita mo. Oh, basta same nationality, tawag mo na mga Amerikano mo. Tawagin po nila igsuon. Sa mga Hudiyo, kulturas Hudiyo mga igsuon, kung kapariha silang kaliwatan, Tribo. nationality, tribo, tawgon gyud po na nila og Igsuon. igsuon. Lain pa. Bisag silingan. Sa mga Hudiyo, tawgon gyud po nila igsuon, bisag silingan. Mo ni wala maabot sa itong mga pinangga. Limitado ra lang magsabot, makakita lang termino word nga igsuon, sabton na yun nga biological brother, no? Kulturas mga Hudiyo daghang meaning. Example mo dun. Mga tao bitaw nga susama og mga interes, pareha mo pareha mo og gusto. Tago mo na igsoon. Example, pareha mo nga mga engineer, gusto mo nga yun na engineering. Tago mo mga igsoon na. Oh. Kanang mga tao nga managsama og tawag. Example, tawag sa pagkapari. Tawag mo og mga igsoon gyapon sa ilaha dito pagkamanalagna. Naman na sa Pinadayag 22 bersikulo 9, pareha silang tawag isip mga manalagna, gitawag gyapon na nila og igsoon. Tinood na. Dayon, kitang tanang tao sa tibok kalibutan, isip mga anak sa Diyos, Igsoon. magtinawgan lang yung igsoon. Oh, lain pa. Isip tinunan sa itong manunubos, mga isig ka magtotoo, disciples and or believers, tawgon gyud pag igsoon. Kana sila, karawa na sila simbahan. Di ba? Magro-grow sis man na sila dito. Ha? Dili man na sila biological brother, di man na sila mga biological sisters. Oh. So, klaro mga igsuon nga gisinayop mga pinangga ang ilang pagsabot. So kini niyang gisgutan sa Marcos 6 bersikulo 3, doon na may gitawag og igsuon si Ginoong Hesus, pero mga relatives niya. Dili ba yun? Ang dili biological brother, mga relatives niya, niyang uban po niya na mga disipulo niya o mga magtutuo. Iisip ra gyapon nga mga Doon na gyud sila kultura nga Yes. nahaom gyud sa gihisgutan nato karon. nahaom jud bro. So dili na ingon nga sabto na to nga literal igsuon biological brother, kundi mga isig ka magtutuo ang uban na mga relatives o mga parente ni Ginoong Hesus. Nga naman, kamingon ta mga igsuon og dili igsuon jud na niya. Hindi pangutana karon. Naman sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 6 mga pinangga. Unang itong basahon ang Biblia nga gitawag ng Bugna version. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 6, mao kini mga pinangga ang atong mabasa. Nga naganayon din eh. Unya mitungha siya. Isa man mitungha si Ginoong Hesus ni. Unya mitungha siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon sa tingob. Grabe O na. nga kadaghanan kanila nga mga buhi pahantod garon apan ang uban nangatulog na. So naghisgot diri og 500 ka mga igsuon. Ay kay nag 500 ka mga igsuon sa Ginoong Hesus. Isa sa inahan. Igsuon may gisgotan na to. Luya sa inahan oy. Oh, di ba? So dili ito basis mga igsuon. Oh, kinintos ka buok puro to mga igsuon sa unod ng Ginoong Hesus. Di ba, bro Dan? O kung Sorry. mapinood man galing ng ilahang argumento, Brother Bel, mahulog nga hinuon nga bakakon si Propeta Isaias kay matud pa ni Propeta Isaias usa ka ulay manganap og usa ka batang bugtong bugtong anak ba yun? Nabaday bugtong nga naigsuon. Mo na nga kamo na lay mo timbang-timbang mga kaigsuonan kung kinsay nagsulti sa kamatuoran ang side ba sa simbahang Katoliko o sa side sa mga dili sakop sa simbahang Katoliko. Kay maatod para ba nila nga Biblia lang gyud kuno ang mabasa sa Biblia, moray atong dawaton. Unya kay ang atong ipang kutlo karon Brother Bill, base man sad ni sa balaang kasulatan mo na nga kamo na lay mahibalong mo timbang-timbang kay lisod man sad og atong gyud kini ato dili man ni ingon nga pinugsanay una atong purpose din aron sa pag sangyaw yun sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, mo man ni maghatag kanato og kagawasan niya. Gamay naman atong oras, ing pangwanang bro, Brad Arnold, ang imong kanang panakop nga mensahe. Kaya 5 minutos na lang ang naibilin. So, mga igsoon, miabot naman gyud ang takna nga nahuman kini nga atong panagisgutan karon. Salamat na lang kayo mga igsoon no, sa inyohang pagpahiminaw diha, sa inyo tagsa ka panimalay ug may hapon ka natong tanan. Okay, dan salamat Brad Arnold. At shout out na to si Brad Robinson Ungos Timagos. Kumbati mga bro, mga kabro.
Gikan ni Brad Mark Christian Samunte, Sirino, watching. Maayong hapon ni mo bro. O gikan usab ni Brad Ramilo Sarupio. O daghan kayong salamat kaninyong tanan nga mga nagsunod, naglantaw nato karon, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko, mga dili Katoliko, ilabi na sa gayod sa mga Sabadista. Kaya mao gyud ni suki nato nga ika-sharing sa pulong sa Dios diha sa Facebook. Mo ni nga ato ning timing sad kayo nga atong nahisgutan karon kay sanglit nga umaabot ka sa ulugan sa birthday ni Mama Mary karong September 8. Og daghan kayong salamat sa tuig suon nga si Brad Abil nga nakahigayon sa pagbisita nato karon dinhi o nakauban nato sa atong programa karon Dialogo sa Pag-uo. Brad Abil, ang panakop nga mensahe bro. Okay, salamat bro. Basta dili pa bro, ako sa libasahon. Okay bro. Isip hinapos kining usa ka libro sa United Church of Christ in the Philippines nga naguluhan og Mary, the Mother of Jesus. Matud pa ni Milanio L. Juanan, page 11. Matud ba niya, as a Protestant, I am convinced that we are like children growing up in a household without a mother. We have ignored or neglected the rightful place of Mary, the mother of our Lord, and the benefits she brings to our life. Kung hinungdan nga igsuon nga atong gipasidunggan si Virgen Maria, tungod kung wala pa siya mga igsuon, dako kayo puluhan. Nga kining ang atong pagtulunan mahitungod sa kaluwasan, no? Tungod kay dako siya og tampo contribution diya sa economy of salvation ang atong mahal nga Birhen Maria. So, manamilit na lang ko ninyo mga igsoon, hinapunta nga sa sunod higayon, sa samang tagnaw, sa samang istasyon, kamo magpadayon sa pagpaminaw o pagtuki sa atong nga pagtulunan. So, daghang salamat na lang o may hapon kanatong tanan. Okay, daghang salamat Brad Abil sa paghatag og higayon sa pakiguban namo karon dinhi atong programa Dialogo sa Pag-uo. Sa ngalan na lamang sa ato ang talahoron nga Arsobispo, si Arsobispo Martin Sarmiento Muadidi, sa ato ang Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Rosales, sa tanang mga kaobispuhan o mga kaparian, o ingon manusap sa ato ang hipi sa Technical Department, pinanguluhan ni Engineer Johnny Babayran, o dinhi sa Master's Control, si Engineer Brad Medi Abilia, o sa atong mga kaigsuunan nga mga ni akaron Brad Arnold, Brad Amado, daghan kayong salamat hangtod sa sunod higayon o mayong hapon kaninyong tanan. Thank you. May hapon ter, kamu na po ter. May hapon bro, may hapon. Kini tulo handus. Kani kani Kini. kani one Anak. okay. Wala man kuan anak. Ganun. Batok-batok lagi ko, di ko hitan.